Ibig sabihin ninyo, inaaway na ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Mau Diggs. Wala man pong gano'n na pag-uugali yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siguro si Mau Diggs, oo. Kasi ever since naman po, talagang hindi man nakipagmabutihan. Siniraan pa nga po ni Mau Diggs during the campaign, tinawag na weak leader. Yung mga minions, mga kababayan ni Mau Diggs sa Palasyo Malacanang, winalis na po. Sabi rito sa balita, Digong appointees acts unceremoniously. Winalis daw po. Yan ang balita ng Daily Tribune, mga kababayan. Yan naman po ang headline ng Diaryo Tirada, Digong appointees winalis sa Malacanang. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo? Click subscribe mo na dito po sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. Di ano anya, Mr. Maravillas, tama ba na pinagwawalis? Tama lang po, mga kababayan, yung aksyon na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And in fact po, dapat nga, nung mag-assume a year ago, bilang bagong Pangulo ni PBBM, tinanggal na dapat sila agad at pinalitan ng mga bago. Kasi itong mga posisyon na to, mga coterminous po ito sa Pangulo, and they are appointees ng dating Pangulong Mau Diggs. Kaya yung term na ginamit po ng Tribune na unceremoniously, mali man po yon, unfair po yon, bias. Kasi dapat nga po magpasalamat sila kasi in-extend pa sila for 1 year. Imagine 1 year, nabawasan, mga kababayan, ng 1 taon pa yung dapat appointee ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero binigyan pa sila, mga kababayan, ng pagkakataon na makapaglingkod for another 1 year. Di ba dapat ipagpasalamat nila yon? At saka, mga kababayan, I think, wala sana sigurong intensyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos na i-terminate sila. Kaya lang, baka sila yung source ng mga intriga sa Palasyo Malacanang. Naging mga tiktik. Kaya yung mga importanteng mga information po na dapat hindi lumalabas, naglilik po sa Palasyo Malacanang. Baka niya, Mr. Maravilla, sila yung mga nagtitimbre doon sa mga dating BBM vloggers anya na bumaliktad na. Malamang, mga kababayan. Kasi siyempre, yung loyalty niyan, kung sino yung nagbigay sa kanila ng trabaho. Hindi kasi kayo nagbabasa ng Bible. Sabi po sa Bible about about loyalty. No one can serve two masters. Di ba? O yan po, biblical po ang loyalty. Sabi diyan sa Matthew 6 verse 24 to 26, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Di ba? And by analogy, applying this principle, mga kababayan, hindi man pwede na dalawa yung amo ninyo. Administrasyon na ito ni President BBM. Pagkatapos, ang loyalty ninyo kay Mau Diggs. You cannot serve PBBM and Mau Diggs at the same time kasi magkaiba po sila.
Contrast po si PBBM, tapos si Maudigs. Si PBBM, pro-Filipino. Si Maudigs, pro Xi Jinping, pro China. Talagang tama po yung Bible po, mga kababayan. You cannot serve two masters. Lalo pa, magkaiba yung dalawa. Oceans away. Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. O, di ba totoo? Ganun po, mga kababayan. Ngayon itong mga appointees po ni Maudigs, hindi nagbabasa ng Bible eh. Yan tuloy ang inabot ninyo. Ayan po ang balita, mga kababayan. Digong appointees, winalis. sa Palasyo Malacanang, walang kaduda-duda, sabi rito, na tinuldo ka na ng Administrasyong Marcos ang pakikipagmabutihan sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang tanggalin sa pwesto kamakailan ang 13 opisyal ng nakarang rehimen. Kayo naman, ginatungan ng paninyo. Wala man sigurong ganon na tinuldo ka na yung pakikipagmabutihan. Ibig sabihin ninyo, inaaway na ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Maudigs. Wala man pong gano'n na pag-uugali yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siguro si Maudigs, oo. Kasi ever since naman po, talagang hindi man nakipagmabutihan. Siniraan pa nga po ni Maudigs during the campaign. Tinawag na weak leader. Sa kanya may karga-kargaan niya na pasanin. Hindi niya pwede. Na yung tatayan niya, okay. Pero ito, Marcos, hindi niya. Yan po yung sabi ni Maudigs. Kaya wala man pong pakikipagmabutihan po si Maudigs kay President Bongbong Marcos ever since. Pero po, si President Bongbong noong kampanya, sinusuyo siya sana. Ayaw man po ni Maudigs. Binigyan pa nga ng kalaban po, si Bongo. Itinulak po si Bongo na kumandidato sa pagkapangulo. Ayun po, lumipad. Hindi kaya niya. Umayaw po. Tapos itong balita ng Daily Tribune, Duterte's appointees acts unceremoniously. Ganon din po, mali. Walang unceremoniously po dito. Kasi nga po, coterminos, ang lahat ng appointees na to, mga kababayan, coterminos sa appointing power. Yung power na nag-appoint sa kanya, expired na. Tapos na yung kanyang turno, coterminos nga eh. So dapat sabay. Pero hinayaan pa, mga kababayan, na ma-extend sila for 1 year. Ngayon, siyempre, kailangan na rin nilang mamaalam at palitan ng mga appointees ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Minamasama ninyo yung pagtanggal na dapat nga magkautang pa ng loob itong mga na-extend ng 1 year. Sumweldo kayo ng 1 year na dapat sana yung sweldo ninyo doon na sa appointees ng ating Pangulong Bongbong. At malamang ang rason, mga kababayan, kung bakit pinagtatanggal na ito, because of the questions of loyalty. Baka ito yung source ng mga nagli-leak na information sa palasyo. So ito, mga kababayan, yung balita. Basahin ko muna sa inyo yung kwento kung sino-sino to. The Office of the President sacked 13 officials that former President Rodrigo Duterte appointed to the Executive Department. People familiar with the matter said over the weekend, the appointees who were reportedly given the pink slip included Attorney Seni Ferolino Inad,
Director Roderick Gabia, Director James Mabilin, Assistant Executive Secretary John Retzi Gigayon, Director Alaysa Marie Kilot Salarda, and Director James Juper Aguilar. So ilan lang yan mga kababayan. Other appointees that were reportedly axed included Director Florence Bantugan, Director Roberto Bartoline Jr., Attorney Margarita Yu, Attorney Ramon Marcaida, Edmond Tayao of the National Coast Watch System, Generoso Bolina of the Anti-Terrorism Council Program, a Management Center, and Crisostomo Beltran of the Presidential Management Staff. Sabi rito, 13 Duterte appointees were simply verbally informed that they were terminated from their jobs last Friday, September 29. Sabi po dito sa balita, ayan po yung balita na sinabi, there was no memo or written notice given to them. Sabi po ng isang insider, ng isa pang tiktik. Hindi man siguro kayo kasi nagtatrabaho ng maayos na align doon sa objective ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi align doon sa agenda ni Mau Diggs. Naging tiktik. Di ba? Ayan po, yung mga pangalan ng mga pinagtatanggal sa posisyon, mga appointees na pinalayas na po, winalis. Winalis po sa Palasyo Malacanang. Pag sinabing winalis po, kasi dumi. Di ba? Ayan po, mga kababayan, sila si Edmundo Tayao. Nakuha ko yung picture niya. Ayan naman po si Crisostomo Beltran. Kuan pala siya, member nitong tawag dito, Globalist Masonic Lodge. Yan po si Beltran. Yan naman po yung isa pang minion. Chinese po, Margarita Yu, Assistant Executive Secretary. Mga minions po ni Mau Diggs. Ayan naman po si Director Jaime Liagono Mabilin. Mga kababayan. Ayan po si Sene Ferolino Inad, Director 4 at the Malacanang Records Office. Mga sensitive po yung mga hinawakan na posisyon. Malamangan na talaga Mr. Maravillas. Sila yung mga nagdilik na mga balita, mga chismis. Mga intriga sa Palasyo Malacanang na nagiging materials ng mga anti-Marcos vloggers. Sila yung mga eyes and ears. Mga sympathetic kasi, siyempre, mga kababayan, yung loyalty nila kay Mau Diggs pa rin. Sabi nga natin, importante po yung loyalty. You just imagine, nagtatrabaho ka sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos, ang loyalty mo kay Mau Diggs. Tama ba yon? Yung nauna, halimbawa, tinanggal yon yung dating USEC ng Department of Finance, si Dr. Shilo Magno. Pinklawan pala yon. Ang ibinoto po na pangulo niya, si Lenlen. Kaya ang pananaw niya, mga kababayan, laging lutang. Kontrast yung kanyang mga pananaw, mga kababayan. Kaya abang nagtatrabaho siya sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, critics po siya. Iwan ko kung bakit na-appoint yun. You see? O yan po, yung naunang nag-resign pero nang matunogan na tatanggalin na siya, mga kababayan, nag-resign na lang. Ganon mga kababayan.
Magbasa kasi kayo ng Bible para hindi sumablay ang inyong mga ginagawa kahit sa inyong trabaho po. Ano ang sinasabi po ni King Solomon sa Proverbs po about loyalty? Ayan po. Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find favor with both God and people. And you will earn a good reputation. Sabi sa Proverbs 3, verse 3 to 4. Napakalinaw po. Napakahalaga po yung loyalty and kindness. Kahit saan kayo pumunta, you cannot serve two masters at the same time. Hindi pwedeng naglilingkod ka kay PBBM, pagkatapos naglilingkod ka din kay Maudigs. Magkaiba po yung dalawa at contrast yung kanilang pagkatao. Tama pa? So madaling sabi mga kababayan, tama lang yung naging desisyon ng Palasyo Malacanang. Tama yung desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sila po ay palitan. Pagtatanggalin sila at palitan ng mga tao na may loyalty po sa kanya. Kasi siya yun ang appointing authority. Kasi pag hindi po, makakagulo lang po siya sa trabaho. Kaya nga po, sabi natin, pati doon sa kanyang departamento, sa Department of Agriculture, ang dami pang mga dilawan dyan. Sympathetic sa mga dilawan. Kaya imbis po na tumulong sa pagtupad sa mga aspirations ng ating Pangulo na mapaganda yung mga programa sa agrikultura and food security. Hindi po ginagawa nila sa butahe. What? O di ba? Pinapahiya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, idagdag ko na lang po ito mga kababayan, yung latest na balita sa Department of Agriculture. Sabi dito, Marcos eyeing Frabels Laurel for DA post. Ayan po yung balita sa Politico News, full-time secretary. So may napupusuan na yata mga kababayan na ilalagay as full-time secretary yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito, in a report posted on billionario.com, the President is reportedly eyeing his billionario buddy Francisco Tio Laurel Jr. to lead the Agriculture Department. Hindi pa man to final, mga haka-haka pa man lang po. Diba? Malacanang has yet to make the announcement on the new government appointment. Laurel, one of the campaign supporters of Marcos, is owner of one of the world's biggest deep sea fishing companies, Frabel. The family-owned business has other interests in agriculture, in aquaculture, canning, food, manufacturing, and processing, food importation and trading, cold storage, shipyard operations, wharf development, real estate development, and power generation. So malawak yung kanyang experience mga kababayan sa private sector na may relasyon po sa operations ng sa sektor ng agrikultura. So sabi rito, Laurel, a computer science graduate from the University of Santo Tomas, was previously tapped to join a private sector advisory council formed by Marcos. Several lawmakers and concerned groups have called for the appointment of a full-time DA secretary to tackle issues facing the rural sector and food security. The government has been struggling to address problems on agricultural smuggling and hoarding that affect commodity price and supply in recent months. Marcos earlier said he wanted to put in place structural changes in DA before vacating the post. Kaya hindi pa po siya umaalis kasi hindi pa niya yun natatapos.
What I aspire is, by the time I leave the DA, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines. Number one, we can guarantee that the prices are affordable. And number three, that our farmers make a good living, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos recently. At saka ang gusto niya, tuldukan na po yung problema sa rice cartel, hoarding, price manipulation, rice smuggling dito sa ating bansa. Kaya po, sabi niya, magiging tuloy-tuloy niya yung distribution ko ng bigas dito sa mga mahihirap. Hanggat hindi natatapos, hanggang maging zero smugglers na in hoarders ang ating bansa. Ayan po ang sabi ng ating Pangulo, rice distribution to continue until zero smugglers, hoarders. Kaya ituloy lang ninyo ang smuggling ng bigas para tuloy-tuloy din ang libreng bigas ng mga mahirap. Di ba? Sabi ng ating Pangulo, the distribution of smuggled rice will continue until the country is free from all smugglers and hoarders. So during the distribution ng mga smuggled rice sa mga mahirap, sa San Jose Dinagat Islands, Marcos Jr. said, the administration's move may be temporary but it helps to stabilize the market price of rice. Kaya later on po, baka yung price cap i-lift na din po. Tatanggalin na din po ng ating presidente. Kaya't ito ay pansamantala dahil nakikita natin talaga siyempre ang ambisyon natin na wala ng ganyan, na matapos na yung ganyan para yung presyo naman ng bigas ay hindi yung biglang umaakyat at hindi natin malaman kung saan nanggagaling. Sasabi niya, bilang ako ay sekretary ng agriculture, at hindi sapat na aayusin lang natin yun sa production. Kailangan natin ayusin yung production. Ngunit sa kabilang panig naman kailangan din nating bantayan ang mga smuggler. Itong mga hoarders dahil sinisira talaga nila ang kabuhayan ng tao. Lalong-lalo na yung mga pinakang mahihirap at pinaka nangangailangan na tulong ng mga Filipino. Kaya po, may mga finaila na po ng kasong smuggling, yung Bureau of Customs. Yung mga sangkot doon sa nahuli na mga bigas sa Bulacan. So the Bureau of Customs Port of Zamboanga earlier forfeited 42,180 smuggled sacks of rice worth 42 million. Ayan po, na dinonate mga kababayan sa DSWD at dinistribute ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Zamboanga, Sibugay, San Roque, Zamboanga City, General Trias, Cavite, Iriga City sa Camarines Sur, San Andres, Manila, and Dapa, Surigao del Norte. Yun ang mga pinangmumodmod ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga mahirap. Ayan pa Kaya tuwang-tuwa yung mga mahirap nating mga kababayan. Palakpakan sila mga kababayan. Kasi sako-sakong bigas. Sako-sakong bigas mga kababayan yung pinamimigay, pinagmumudmod ng ating Pangulong Bongbong. Ayan po. Ayos. Anyway, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook
para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.